Tayo po ay manalangin. Sinasamba ka namin at pinupuri o Diyos sapagkat Ikaw po ang aming Diyos. Tinataas namin ang iyong pangalan lamang sa lugar na ito, hindi ang aming mga sarili. Salamat sa pribilehiyo na Ikaw ay aming maawitan. Salamat sa pribilehiyong mabanggit ang iyong kadakilaan, ang iyong kalikasan. Panginoon, samahan mo kami sa aming pagtitipon. Katagpuin mo ang bawat isa. Ang banal na Espiritu na siyang taglay namin mula ng tanggapin namin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay, ang siyang magministeryo at magbigay liwanag sa amin. Tulungan niyo ang inyong lingkod na magpapaliwanag ng iyong mga salita. Ipaunawa niyo sa bawat tagapakinig. At nawa ang aming mga matututunan sa hapon na ito ay patuloy na magbigay sa amin ng katiyakan upang kami ay makasunod sa inyo ng may buong tapang at katapatan. Sa mga nanonood ngayon marahil sa online ay katagpuin nyo rin sila at iparanas mo sa kanila ang inyong kapangyarihan katulad ng gagawin nyo sa amin. Sa mga kasama namin ngayon, hindi maganda ang pakiramdam, naway sa kapangyarihan ng iyong salita ay bumuti ang kanyang kalagayan. Patnubayan niyo kami at nawa ang mga salita mo ang magsilbing katiyakan namin at gabay sa mga susunod na mga araw ng aming pamumuhay hanggang sa aming paghihintay sa iyong muling pagparito. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tumayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ngayon po ay nasa Lucas, Kabanatang 23, mga talatang 50 hanggang 56, ang ating pagbubulay-bulayan. Ganito po ang sinasabi ng mga talata. Uunahin kong babasahin yung verses 50 to 51, pinagsama na kasi niya. May isang lalaki roon na ang pangalay Jose. Siya'y taga-Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito at isa siya sa mga naghihintay sa kaharian ng Diyos. Kahit na siya'y kagawad ng kapulungan, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Verse 52, nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. 53, ibinaba niya ang bangkay, binalot sa telang lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. 54, araw noon ang paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Verse 55, sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. 56, last verse. Pagkatapos, umuwi sila, naghanda ng mga pabango at mira. Pagsapit ng araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa kautusan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, ari na ho tayong makakaupo mga kapatid. Ang pamagat po ng mensahe, sa likod ng kaganapan ng paglibing kay Hesu Kristo. Pagpaumanhin niyo po yung aking boses, hindi pa ako nakakabalik 100%. Akala ko hindi na ako magkakaboses. Pagkatapos ko mag-preach nung Sunday, December 31, nawala na ako ng boses. So noon pong nakaraang linggo, ay narinig po natin ang tala ni Dr. Lucas tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon naman po ay ang talatang ating binasa
ay tungkol naman sa paglibing sa Panginoong Hesus. Tamang-tama sana ito patungo sa susunod na talakayin tungkol sa muling pagkabuhay ng Mesyas. Subalit, sa pagkakataon po na ito, ay lubhang mas naibaling yung tuon ng lente ng kamera, una sa nagngangalang Jose na taga-Arimatea at yung ilang mga kababaihan na naging benepisyaryo ng naging ministeryo ng Panginoong Hesus noong una sa lugar ng Galilea. So, nawa, una sa lahat, ang aralin po na ito ay magpaalaala sa atin na huwag tayong maging mapanghusga agad. Sa halip ay piliing manalangin, piliing magtiwala at sumunod sa Diyos. Ikalawa, ang katapangan nating makamit mula sa katotohanan ng Diyos ay gamitin ito upang mapanindigan ang ating pagkakilanlan kay Kristo sa layuning maparangalan ng Diyos. Ikatlo, ang mga kababaihan at kalalakihan ng simbahan ng Panginoon ay dapat maging maingat at magsikap na itaguyod ang kaayusan para sa ikabubuti ng kapakanan ng simbahan ng Panginoon. So pupunta po tayo doon sa ating unang punto. No? Sa likod ng kaganapan ng paglibing kay Hesukristo, unang punto, may banal ni Kristo sa kalipunan ng mga mapagkundinang pinunong Hudyo. Verses 50 to 52. May isang lalaki roon na ang pangalay Jose. Siya'y taga-Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito at isa siya sa mga naghihintay sa kaharian ng Diyos. Kahit na siya'y kagawad ng kapulungan, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ipapaliwanag ko po ang mga talata na aking binasa. Wala pong duda na ang persona na ipinipresenta ni Dr. Lucas sa lahat ng kanyang mambabasa ay ang taong nagngangalang Jose. No? Jose, siya'y taga-Arimatea, isang bayan sa Judea. Sino ba itong Jose na tinutukoy dito? Matapos banggitin ang kanyang pangalan, sinabi po, siya'y taga-Arimatea. Ang salitang Arimatea ay pangalan po ng lugar. Isa itong bayan sa Judea. Ang bayan na ito ay bayan ng mga Hudyo. No? Sa ang dating Biblia, verse 51, ay malinaw ang pagkasabi niyan. No? Isang lalaking taga-Arimatea, bayan ng mga Hudyo. So dahil dito, ang Jose na ito ay isang lahing Hudyo. So lalong pagtitibayin ang katotohanan na yan nang sabihin ni Dr. Lucas na siya'y kagawad sa kapulungan o isang kasangguni. No? Diyan sa verse 50 to 51 ay binanggit yan kahit na siya'y kagawad ng kapulungan. So ang tinutukoy na kagawad sa kapulungan o kasangguni ay ang pagiging kabilang ni Jose sa grupo ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay ang kataas-taasang hukuman ng sinaunang Israel na binubuo ng 7 lalaki at pawang mga matataas na saserdote. Ngayon, alam natin na ang Sanhedrin sa Bagong Tipan ay kilala sa kanilang partisipasyon sa serye ng pakunwaring paglilitis na nagresulta sa pagkapako kay Jesus sa krus. Subalit dito, kakaiba ang sinasabi ni Dr. Lucas sa talata na ito tungkol kay Jose na taga-Arimatea. Bakit? Ano ba ang kakaibang sinasabi ni Dr. Lucas tungkol kay Jose, gayong ito
ay kabilang sa grupo ng Sanhedrin na numero 1 tagausig ng Panginoong Hesus. Narito po ang sinabi ni Dr. Lucas. Siya'y taga-Arimatea, may isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito at isa siya sa mga naghihintay sa kaharian ng Diyos. Ang ideya po ng sinabing pagiging mabuti ni Jose, agatus, ay nagmula ang kabutihan niyang ito sa Diyos at pinupuspos ng Diyos ang kabutihan na ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa buhay ni Jose, sa pamamagitan ng taglay nitong pananampalataya. Samantala, ang ideya naman ng pagiging matuwid ni Jose na taga-Arimatea ay may kahulugang katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Matuwid si Jose sa paningin ng Diyos. Approved by God, just in the eyes of God. Si Jose ay isa sa mga matuwid na tao sa Israel. Ngayon, hindi lang po mabuti at matuwid si Jose. Ayon kay Dr. Lucas, ang isa pang sinabing napakaganda dito ay isa siya sa mga naghihintay sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ay isa si Jose sa naghihintay ng kaganapan ng pangakong pagdating ng paghahari ng Mesyas at ang itatatag na kaharian. Tumimo sa kanyang isip ang sinabi ng Panginoon nang nagturo ito. Malaking malaki ang posibilidad na itong si Jose ay kasakasama ni Nicodemos nang pumunta ito ng gabi kay Jesus at nagtanong tungkol sa kaharian ng Diyos in John chapter 3. Ngayon, muli po nating sariwain. Taong puspos ng kabutihan na mula sa Diyos. Siya ay taong matuwid sa paningin ng Diyos. Siya ay isang taong nananabik na naghihintay ng kaganapan ng pangakong pagdating ng Mesyas na maghahari at masasaksihan ng kaharian ng Diyos. Isa lamang ang nais kumpirmahin ng mga ito, na kahit si Jose na taga-Arimatea ay kabilang sa kalipunan ng mga pinunong Hudyo na kumakalaban kay Hesukristo at sa katuruan nito, hindi maitatago na siya ay tunay na mananampalataya ni Hesukristo. At para lalo pang panindigan ang katotohanan tungkol sa kabanalan ni Jose, sabi pa ni Dr. Lucas, ay isa pang matinding ginawa ni Jose dito ay ganito. Hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Ang ideya po ng sinasabi dito, hindi umaayon si Jose sa mga payo at gawain ng mga kasama niya sa kapulungan ng Sanhedrin kahit kabilang siya doon. Hindi humadali yun. Sapagkat sinasabi na siya ay lihim na tagasunod ng Panginoong Jesus. Mark 15:43. Malinaw na sa halip na sundan ni Dr. Lucas ang tala ni Mateo tungkol sa pagiging mayaman ni Jose, na wala namang malinaw na kapaliwanagan kung saan galing ang kayamanan niyang iyon. In Matthew 27 verse 57, na sinasabi ni Matthew, mas pinili po na binigyan ng diin ni Dr. Lucas dito ang pagiging banal ni Jose. Muli, ang pagdidiin ng kabanalan na ito ni Jose ay isang indikasyon
na ang Panginoong Hesus ay inosente. Kahit pa sabihin na mayroon lamang isang nasa kalipunan ng Sanhedrin na niniwala sa Panginoong Hesus. Malaki ngayon ang posibilidad na noong napagpasyahan ng kapulungan ng Sanhedrin na hatulan ng Panginoong Hesus, marahil wala roon si Jose na taga-Arimatea. Sapagkat kung naroon si Jose ng mga oras na iyon, tiyak maninindigan itong si Jose at hindi niya pagsang-ayon sa kapasyahan na ito ng kapulungan. Maaaring ang sinasabi ni Marcos na nagkaisa silang lahat na tinutukoy sa Mark 14:64 ay tumutukoy lamang sa mga pinunong Hudyo na naroon ng mga oras na iyon, na kung saan ay nagkasunod sa pagkundina sa Panginoon at hindi talaga kasama si Jose na taga-Arimatea. Ngayon, ang dalawang argumento dito ay ganito. Una, lahat ba ng pinuno ng Israel laban kay Kristo at sa kanyang mga katuruan? Ang sagot, hindi. Pangalawa, posible ba na may mga taong sumasampalataya kay Jesus, subalit kabilang sa grupo na ayaw kay Kristo at sa kanyang katuruan? Posible. Paglilinaw, iba yung nasa sitwasyon ka, iba yung nasa sitwasyon ka na naroon ka na sa grupo bago ka nakakilala kay Kristo. Doon naman sa nakakilala ka na kay Hesukristo, subalit pinasok mo pa rin ang grupo, gayong alam mong ito'y laban kay Kristo at sa magandang balita ni Hesukristo. Sa sitwasyong ito, ay malinaw sa atin na si Nicodemo at si Jose na taga-Arimatea ay kabilang na sa kapulungan ng Sanhedrin bago pa sila nakarinig ng mensahe ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. At lahat ay pinatunayan ni Jose na taga-Arimatea at maging si Nicodemo. Ang hindi lamang natin matiyak dito, mga kapatid, ay hanggang kailan nila mapagtitiisan na sila ay mananatili sa grupo na ito na kung saan ay kinakalaban ng Panginoong Hesukristo at ang katuruan nito. Ganun pa man, dito ay lumantad na nga sila sa pagkakataon na ito. Ano po ang implikasyon sa atin nitong verses 50 to 52? Sa mga Kristiyano, na kapag totoo talaga ang relasyon natin kay Hesukristo at seryosong pinagkakatiwalaan talaga natin ang kaniyang mga katuruan, walang halong biro, mabigat ang konsekwensya. Maaaring itiwalag ka sa organisasyon. Maaaring isusumpa ka ng dati mong mga kafederasyon. Maaaring makaranas ng panggigipit at pag-uusig. Maaaring umabot pa sa kapinsalaan at kamatayan. Maaaring itiwalag ka sa kalipunan ng pamilya. Dahil sumunod ka kay Kristo at tumawid ka sa relihiyong iyan, palitan mo na ang iyong apelyido at kalimutan mo na kami. Pwedeng mawalan ka ng mamanahin. Pwedeng matanggal ka sa trabaho at marami pang iba. Pwede nating ilihim ang tunay na kaugnayan na ito sa Panginoon, subalit hindi natin maitatago habang buhay ang ating pamumuhay sa kabanalan ng Diyos. May takdang sukat ng panahon lamang para dito. At hindi dapat mag-alala at matakot, bibigyan tayo ng tapang ng Diyos upang mailantad at mapanindigan natin ang ating pagiging tunay na mananampalataya
kay Kristo. Ang isa pang implikasyon sa atin ng talatang 50 hanggang 51 ay ipagpatuloy natin ang pananalangin sa mga namumuno sa atin, lalo na ang kanilang kaligtasang espiritual. 1 Timothy chapter 2 verses 2 to 4, idalangin rin ninyo ang mga hari. May kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Bukod pa rito, maging mabuting halimbawa din tayong mga Kristiyano sa mga namumuno sa atin, kahit pa ito ay hindi pa mananampalataya. 1 Peter chapter 2 verse 18, mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila, hindi lamang yung mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Yamang naniniwala tayo na hindi naman lahat ng pinuno ay laban kay Kristo. Mayroon dyan na nakarinig na ng matapat na aral ni Pastor George. Mayroon dyan nakarinig na ng Bible study ni Doc Rico. Mayroon dyan nakarinig na ng Bible study ni Romel. Dangan lamang ay marahil mayroon pang mga katanungan sa kanilang isip. Maaaring may kinatatakutang posibleng konsekwensya ng pagsuko ng buhay nila kay Kristo, tulad nitong si Jose at Nicodemo. John 19:38, dahil sa takot niya sa mga pinuno ng mga Hudyo. No? Dati ay inilihim ni Jose na siya'y isang alagad ni Jesus dahil sa takot niya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Maaaring ang iba naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang makatawid sa pamumuhay Kristiyano at iwan na ng tuluyan ng maling pananampalataya. Sapagkat kung totoo talaga ang pagkakristyano ng tao, maghahanap talaga siya ng tunay niyang pamilya. Yung pamilya na kung saan ay magkakatipon sila, mag-aaral ang salita ng Diyos, mananalangin sila, magpapalakasan sa isa't isa. Hindi siya magtatagal doon sa pamilya na kung saan ay magdadala sa kanya sa kapahamakan. Tatawid siya doon sa pamilya kung saan siya nabibilang. Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sa mga hindi pa mananampalataya, yung mga hindi pa ina-accept o tinatanggap si Jesus sa buhay nila, kung ikaw naman ay nakarinig ng magandang balita ni Kristo, tratuhin mo ito na pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. May takdang sukat lamang ng oras na ibinigay ang Diyos upang agaran tumugon. Ninais ng Diyos na iparinig at ipaunawa sa iyo ang magandang balita ng kaligtasan sa tulong ng banal na Espiritu upang ikaw ay makasampalataya at masagip. Subalit, kung matapos mong marinig ang katotohanan tungkol sa pagliligtas ng Diyos at magpapatumpik-tumpik ka pa, baka mawalan ka na ng pagkakataon. Sabi nga sa Hebreo 10:26, tapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala. Wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ngayon, tapos na po tayo sa ginawang pagpapakilala ni Dr. Lucas sa kung sino si Jose na taga-Arimatea. Isa siyang pinunong Hudyo na kabilang sa grupo ng mga pinunong kumakalaban kay Jesucristo at sa katuruan nito. Subalit ang pinaka-importante dito, siya ay tagasunod ni Jesucristo at nabubuhay sa katuruan ng Panginoon. Ngayon, puntahan natin ang verse 52. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ang nais ipakita ni Dr. Lucas sa pagkatala niya sa talatang 52 na ito, ang ideya ng salitang hiningi
Dito ay personal na hiningi ni Jose para sa kanya ang katawan ng Panginoong Hesus. Ito ay indikasyon ng intensyon ni Jose na bigyan ng desenteng libing ang Panginoon. Mga kapatid, napaka mapanganib sa buhay ni Jose ang ginawa niyang ito. Maaari din itong makasira ng kanyang reputasyon. Ganun pa man, ang ginawa nito ni Jose ay pagpapakita ng kanyang pagdideklara ng mataas na pagpaparangal sa Panginoong Jesus. Ano po ang implikasyon nitong verse 52 sa mga binabanal ng Diyos na katulad po natin? Bilang taong nakipag-isa kay Hesukristo, hindi espiritu ng kaduwagan ang tinanggap natin mula kay Kristo. 2 Timothy 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Nawa ang mga katangiang tinaglay natin mula kay Jesus ay gamitin natin upang maparangalan ang ating Diyos. Gamitin natin ang katapangang tinaglay natin mula sa katotohanan ng Panginoon para manindigan, ipagtanggol ang ating pananampalataya para sa kapakanan ng katawan ng Panginoon. Sa mga hindi pa nagkakaroon ng malinaw na relasyon kay Kristo, hindi pa nakapagbabalik loob kay Jesus, kung hindi mo pa sinasampalatayanan si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, hindi ka pa tumanggap ng kanyang pagpapaging matuwid sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus, sa ganitong katayuan sa harapan ng Diyos, ang buhay mo ay hindi nakapagdadala ng karangalan sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat patay ka sa espiritu o bilang taong walang kaugnayan sa Diyos. Sa madalit sabi, hindi ang tunay na Diyos ang naghahari sa buhay mo. Kaya kung nais mong maranasan ang magkaroon ng lakas ng loob upang makapag-alay ka ng parangal kay Jesus, sa pamamagitan ng buhay mo, bigyan mo ng halaga ang paghihirap, ang kamatayan, ang pagkabuhay mga gulay ni Jesus upang masagip ka at maging kasangkapan pa ang buhay mo para sa ikaliligtas ng ibang mga makakasalanan. Ano po ang prinsipyo dito? Ang kabanalan ng tunay na Kristiyano ay hindi dapat itago at hindi ito maitatago kailanman. Ang kabanalan ng tunay na Kristiyano ay hindi dapat itago at hindi ito maitatago kailanman. Ano ang hamon? Bakit sa tingin mo kinakailangan maihayag ang kabanalan na ating tinanggap mula sa Panginoong Hesus dito sa mundong ito? Bakit sa tingin mo kinakailangan maihayag ang kabanalan na ating tinanggap mula sa Panginoong Hesus dito sa mundong ito? Mga kapatid, pag hindi natin ipinamuhay ang kabanalan ni Kristo na nasa atin, ay malinaw ang mensaheng ipinapadala natin sa Panginoon. Lord, ikinahihiya kita. At ano ang balik sa atin kapag ikinahihiya natin ang anumang bagay sa Diyos? Ikakahiya din tayo ng Panginoon. Kaya humingi ng tapang at lakas ng loob sa opisina, sa bahay, sa community, ipakita ang kabanalan na yan. Huwag matakot insultuhin. Mas mabuti yun na iniinsulto ka dahil namumuhay ka sa kabanalan kaysa iniinsulto ka dahil totoo naman talagang gumawa ka ng masama. Hindi tayo lalago pag hindi natin ine-exercise ang ating pamumuhay na may kabanalan.
Hindi natin maluluwalhati ang Panginoon kung hindi makita sa atin ang kanyang kabanalan. Paano makikilala ng iba si Kristo kung hindi makita si Kristo sa buhay natin? Pupunta tayo sa pangalawang punto. Sa likod ng kaganapan ng paglibing kay Hesukristo, may pinunong Hudyo na nagpahayag ng katapatan at nagparangal kay Hesukristo. Verse 53 to 54. Ibinaba niya ang bangkay, binalot sa telang lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. Araw noon ng paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Ano ang nais ipakita ni Dr. Lucas sa kanyang mga mambabasa sa ginawang pagtrato ni na Jose at Nicodemo sa katawan ng Panginoong Jesus? Ang maingat na pagbaba ng katawan ng Panginoon, ang pagbalot sa telang lino ng katawan ng Mesyas, at paglagay sa libingan na inuka mula sa bato na hindi pa napaglibingan, ay tanda ng pagpapahayag ni na Jose at Nicodemo ng kanilang maingat at magalang na pagtrato sa katawan ng Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng ginawa na ito, ni na Jose at Nicodemo, natupad ang propesiya tungkol sa Mesyas, 2,000 taon na ang nakalipas. Sa Isaiah chapter 53 verse 9, siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinunod rin ni na Jose at Nicodemo ang kaugalian ng mga Hudyo pagdating sa paglilibing. Ngayon, sinabi sa talatang 54, araw noon ng paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Ang araw na ito ay araw ng paghahanda sa ika-6 na araw ng linggo bago ang Sabat ng mga Hudyo at huli na ng araw. Dahil diyan, dali-daling inilagay ni na Jose at Nicodemo sa Jesus sa libingan ni Jose na matatagpuan sa isang hardin malapit sa lugar ng pagkapako kay Jesus. At inilibing nga ang Panginoon sa reserbang libingan na pag-aari ni Jose at ng kanyang pamilya. Isa na naman ito sa tanda na may sinasabi talaga sa buhay itong si Jose na taga-Arimatea. May sariling sementeryo. So sa kabuuan, kung hindi natin uunawaing mabuti, ang pagkakilanlan ni na Jose at Nicodemo, mga kapatid, maaaring tayo'y matukso na husgahan itong dalawang pinunong Hudyo na ito, na hindi man lang sila umiimik sa importansya ng kanilang pagiging mananampalatayang Kristiyano. Subalit hindi natin maikakaila na ang pagkuha nila ng katawan ng Panginoong Jesus upang ilibing ito ng marangal ay isang deklarasyon sa publiko ng kanilang katapatan kay Kristo bilang kanilang Panginoon. Ito ang sinasabi ko kanina na ang pinakamahalaga ay hindi sila nanatili sa isang buhay na palaging inililihim. Hindi sila nanatili sa isang buhay na palaging inililihim ang kanilang pagiging katapatan sa pagsunod kay Kristo. Ano pong kaugnayan nito sa buhay natin? Itong verses 53 to 54. Sa mga Christian, kasalanan po ang itago ang ating katapatan kay Kristo. Gayon paman, may kapatawaran ito. Ang susi, kung itinatago mo sa ano pa mang kadahilanan, ang susi, magsisi tayo sa kahihiyan o takot sa ating pagkakilanlan kay Kristo at ipahayag sa publiko sa salita at sa gawa na tayo ay kanyang mga alagad. Ito ang ginawa ni na Jose ng Arimatea at Nicodemo nang kunin nila ang bangkay ni Jesus para ilibing.
Kung ikinahihiya natin si Jesus, magsisi tayo ngayon at hilingin sa Panginoon, bigyan tayo ng lakas ng loob na makilala bilang tunay na mga alagad ni Kristo sa ating pananalita at gawain sa araw-araw. Mga kapatid, ito ang matinding hamon sa atin dito. Ilang taon na po tayong Kristiyano. Kailan mo huling ibinahagi si Kristo sa iba, gayong sinasabi mong kilala mo siya at nasagip ka niya? Kung hindi natin maibahagi si Kristo sa iba, may malaking problema. Dalawa lang yan. Baka hindi natin talaga siya kilala at nagkukunwari tayong kilala. O baka ikinahihiya natin siya. Again, mga kapatid ko sa Grace Fellowship Church and even sa USCPLI, ang hamon ko, huwag ikahiya si Kristo. Ibahagi ang ginawa ni Kristo. Sa mga hindi mananampalataya, kung ang mga naturing ang Kristiyano na, inilihim ang katapatan kay Kristo bilang alagad ay isang kasalanan yung ginawa na ito, na kung saan ay dapat na pagsisihan, mas lalong seryoso para sa iyo na hindi mananampalataya, na may pagkakataon kang makapagbalik loob kay Kristo, subalit hindi mo binibigyan ng importansya ang grasya na ibinibigay ni Jesus sa iyo. Ngayon, dahil humihinga ka pa, ibig sabihin may pag-asa ka pa. Tumugon ka na ngayon. Pagsisihan mo at taligdan ang iyong mga kasalanan at magsimula ka ng sumunod sa Kanya. Kahabagan ka ni Kristo, masasagip ka niya. Ano po ang prinsipyo? Ang katapatan ng tunay na Kristiyano kay Hesukristo, hindi dapat itago at hindi maitatago ito kailanman. Ano po ang hamon? Ano ang kinatatakutan mo? Bakit inililihim mo ang pagkakristyano mo? Paano mo ito hinaharap upang mapagtagumpayan mo? Ano ang kinatatakutan mo? Bakit inililihim mo ang pagiging Kristiyano mo? Paano mo ito hinaharap upang mapagtagumpayan mo ito? So nawa mga kapatid, anuman ang pumipigil sa atin para lumantad tayo bilang totoong Kristiyano, humingi tayo ng tulong sa Panginoon na bigyan tayo ng tapang at lakas ng loob na tayo ay masanay na ang ating pagiging Kristiyano ay bukas sa mundong ito at hindi kimi at hindi tago. Magpakatotoo tayong tunay na Kristiyano. Punta tayo sa pangatlong punto. Sa likod ng paglibing, ng kaganapan ng paglibing sa Panginoong Hesukristo, may mga kababaihang nagparangal kay Hesukristo. Verses 55 to 56. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nilang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Pagsapit ng araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa kautusan. Sinasabi dito na may mga kababaihan na sumunod kay Jose sa Jerusalem. Ang mga kababaihan na ito ay sinasabi na sumama kay Jesus mula pa sa Galilea. Sino-sino ba itong mga kababaihan na ito? Sa Luke chapter 24 verse 10, ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana, Maria na ina ni Santiago. No? Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. So sa talata naman sa Mark chapter 16 verse 1,
ay sinasabi doon, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng pabango upang sila'y magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jose. May pangalang Salome. May mga nagsasabi na itong si Salome ay apelyido lamang ng isang Maria. Sabagat kung titingnan natin sa orihinal na manuskrito, itong si Salome ay sinasabing asawa ni Zebedeo na ina naman ni Apostol Santiago at Juan. Si Maria Magdalena naman ay kasama ito sa mga pinagaling ng Panginoon. Gayon din itong si Juana. Itong si Juana ay nakatulong ng malaki sa naging ministeryo ng Panginoong Jesus. Luke chapter 8 verses 1 to 3. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid, nangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu. At sa kanilang mga karamdaman, si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas, si Juana na asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang pagbanggit na ito sa mga babaeng nagpunta sa Jerusalem mula sa Galilea ay inaasahan ang ulat tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Nang magpunta sila sa libingan noong linggo ng umaga, hindi sila nagkamali ng napuntahan. Nauna na silang naroon at nakita nila ang katawan ni Jesus na ito, kung paanong inilatag ang kanyang katawan. Naghanda sila ng mga mira, spices. No? Sa ibang salin ay tinatawag yan ungüento. Ang ungüento ay anumang mamantika na sangkap na ipinapahid sa balat upang pagalingin ang mga napinsala. Pero dahil patay na ang katawan ng Panginoong Jesus, ang silbi na lamang ng spices na ito para sa mga kababaihan na ito ay kontrolin na lamang ang hindi ka nais-nais na magiging amoy ng pagkabulok ng katawan ng Panginoon. Sapagkat alam naman natin na ang mga Hudyo ay hindi naman talaga nagpa-practice ng embalming o nag-iimbalsamo. So sa ginawa ng mga kababaihang ito, ay mapapatanong ka rin talaga kung naniniwala ba talaga sila at umaasa na mabubuhay ba mangag-uli ang Panginoong Jesus, gaya ng dapat nilang iulat. Ang isa pa ay naghanda rin sila ng pabango. Ito ay para sa kanilang muling pagbisita sa linggo na idinisenyo upang parangalan si Jesus. Ang pagbanggit ni Lucas sa pagpasa ng Sabat na walang aktibidad ng disipulo ay nagpapatunay ito sa propesiya ni Jesus na siya ay nasa libingan 3 araw. Luke 18:33, siya hagupitin, papatayin, ngunit sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay. Luke 24:7, ang anak ng tao ay kailangan ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa 3 araw ay muling mabubuhay. Pinapakita rin dito na ang mga tagasunod ni Jesus ay nag-uobserba ng Sabat bilang masunurin ng mga Israelita sang-ayon sa sinasabi ng Exodus 20 verse 10. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag kayong magtatrabaho. Ang sino man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakipamayan sa inyo. Ano po ang implikasyon sa atin ng verses 55 to 56? Sa mga kababaihang Kristiyano. Paano ba ito mga kababaihan? Wala nang Jesus na mamamatay at ililibing muli. Ang totoo, umakyat na siya sa langit. Mahigit 2,000 taon na ang nakaraan. Ano pa ang katawan na lalagyan ninyo ng spices at perfume para maparangalan ang Panginoon?
Kung walang literal na pisikal na katawan ni Kristo, no problem. Balik tayo sa simbahan. Simbahan na nakapundar kay Kristo. Ito ang kanyang katawan. Kung susunod kayo at maglilingkod sa kaayusan ng Diyos, tiyak ako na ang mga binabanal na kababaihan ng Diyos ay makapag-aalay ng parangal sa Diyos. Hindi ninyo kailangan lumabas sa kaayusan ng Diyos upang makapaglingkod sa Panginoon, upang purihin Siya. Gawin ninyo ang pagsunod at paglilingkod hindi dahil sa dikta ng inyong emosyon, kundi batay sa matapat na pagsunod sa tamang katuruan ng Panginoong Hesus na ibinigay niya sa kanyang simbahan. Nawa, kayong mga kababaihan ay patuloy na magpanatili ng bango ng katawan ng Panginoong Hesus. Ang ibig kong sabihin ay huwag nating lalagyan o huwag kayong gagawa ng mga bagay na ikasasira ng katawan ng Panginoong Hesus, ang kanyang simbahan. Sa mga kalalakihang mananampalataya, ang mga kababaihan na sina Maria Magdalena, Juana, at isa pang Maria na sinasabi ring Salome, hindi po sila pamilyar kung sino ba itong sina Jose na taga-Arimatea at Nicodemo. At kung may alam man sila sa dalawang ito, tiyak para sa kanila, sina Jose at na taga-Arimatea at Nicodemo na pawang mga pinunong Hudyo ay nakilala bilang pasimuno sa pagkundina ng Panginoon. Maaaring yun ang pagkakilala nila kung kilala nila itong dalawa na ito. At pagkaganon, pangit ang pagkakilala nila sa dalawang ito. Bilang Kristiyanong kalalakihan, maging maingat tayo sa ating pamumuhay at maging mabuting halimbawa tayo sa mga kababaihang kasama natin sa simbahan. Yamang nalalaman natin na hindi lamang tayo ang maaaring kasangkapanin ng Diyos sa katawan o simbahan ng Panginoon, kundi sila man na mga kababaihan ay tinawag rin ng Panginoon upang magsilbi, upang patatagin at maging maayos ang katawan ni Hesukristo, ang church. Sa mga hindi pa mananampalataya, ang katawan ni Kristo ay napinsala ng husto bago siya namatay at inilibing. Kahit hindi ka pa mananampalataya, kasama ka sa mga tinubos ni Kristo. Naghirap siya, namatay siya, inilibing siya, at mabubuhay din siya para sa kaligtasan mo at gayon din sa amin. Nawa, huwag mong palampasin ang pagkakataong sumampalataya kay Kristo at sa ginawa niyang ito para sa iyo, sa mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakapagbalik loob kay Kristo. Wala nang gagawa pa ulit ng ganito para sa iyo at sa iba pa. Sapagkat sa pagbabalik muli ni Kristo, magiging hukom na siya. Kaya bumalik ka na sa Kanya. Kung hindi, patuloy mong inilalapit ang buhay mo sa walang hanggang kapahamakan. Ang prinsipyo sa maghuhuli, ang mga tunay na Kristiyano, nag-aalay ng parangal sa Panginoon batay sa kaayusang nasa panuntunan ng Diyos. Ang mga tunay na Kristiyano ay nag-aalay ng parangal sa Panginoon batay sa kaayusang nasa panuntunan ng Diyos. Ang hamon, nais mo rin bang maparangalan ng Panginoong Hesukristo sa buhay mo? Sa panong paraan? Nais mo rin bang maparangalan ng Panginoong Hesukristo sa buhay mo? Sa panong paraan? Umattend po kayo ng PDF, umattend po kayo ng Bible study, diyan, ituturo po sa inyo ng inyong mga pastor ng matapat kung paano natin mapaparangalan ng Diyos pagbalik natin sa ating mga office, sa ating kumpanya, sa ating mga bahay, sa ating community, o saan man tayo naroroon. Ang salita ng Diyos
mismo sa Biblia ang magtuturo sa atin yan. Pagpalain po tayo ng Diyos at naway maparangalan nga natin siya habang tayo'y nabubuhay. God bless po. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon naming Diyos, alam namin malapit na kayong bumalik. Kaya hindi namin sasayangin ang bawat araw. Bibigyan namin ng importansya ang patuloy na pagsunod at pagtatapat sa tulong at biyaya nyo. Hindi madali ito, subalit ibinigay mo na sa amin ang lahat ng kailangan namin upang kami mamuhay sa kabanalan. Ang kailangan na lamang namin, Panginoon, pagbalik namin sa aming tahanan, sa aming mga opisina, o anumang mundong aming ginagalawan, ay talagang intensyonal na ipamuhay ang mga katuruan ni Kristo sa araw-araw. Panginoon, walang madali sa paglalakbay sa buhay na ito bilang Kristiyano. Patuloy mo kaming binabanal. Subalit salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay perpekto na patuloy na mag-iingat, magpuprotekta, lalo na sa mga patotoo ng aking mga kapatid. Panginoon, ako ay umaapila sa inyong trono. Ingatan niyo po ang aming mga patotoo upang hindi mabahiran ng kabulaanan ang iyong pangalan, lalo na po ang iyong simbahan. Idinadasal ko po, Panginoon, patuloy na biyayaan mo kami ng kagalakan na ipamuhay ang iyong mga salita. Ibahagi ang iyong mga salita. Panginoon, sa anumang mga hamon na kakaharapin namin, sa bawat araw, dalangin ko, O Diyos, na ang iyong mga salita ang amin palaging maging sandalan. Ang iyong mga salita ang aming magiging mapangahawakan, Panginoon. Alagaan mong mabuti ang mga kapatid ko sa kanilang tahanan, sa kanilang trabaho. Pagpalain niyo ang gawa ng kanilang mga kamay at ikaw lamang ang maluwalhati. Pagpalain niyo ang mga activities na gagawin ngayong month of January. Ang mga pag-oorganisa ay maging matagumpay nawa. At lahat ng kailangan ay iyong pagkaloob hanggang doon sa mga dadalo, Panginoon, sa mga gawaing ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo, na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamagitan ni Jesucristo, gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Magandang hapon po.